Nagtatrabaho bilang isang waitress si Janine sa isang kilalang restaurant sa bayan ng El Fatima. Kilala ng lahat ang may-ari ng restaurant dahil may-ari din ito ng isang clinic na malapit lamang din doon. Hindi pa nakita ni Janine ang may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Pero ngayon, mukhang magbabago ang historya dahil usap-usapan ng mga katrabaho niya ang pagdating ng kanilang amo. Bukod sa kinakabahan, na-excite din ang dalaga dahil sa halos 1 taon niyang paninilbihan doon ay sa wakas makikita niya na ang kanilang boss. Everyone, attention please. Nag-text sa akin si Sir. He's on his way na daw, so please ayusin niyo ang mga sarili niyo at ang performance niyo, lalong-lalo na ang mga baguhan pa lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Usal ng head waitress sa kanilang lahat. Opo, sabay na sambit naman ng lahat. O sige na, magsilabasan na para masalubong na natin si Sir. Dali-dali namang sumunod si Jadine sa ibang kasamahan na nooy isa-isa nang lumalabas ang restaurant para salubungin ang pagdating ng amo. Ilang minuto pa ay may huminto na nga magarang kotse at unang bumaba doon ay ang driver para pagbuksan ng pinto ang amo. Siya, gwapo kayang amo natin? Siko pa ni Grace kay Janine. Ewan, wala rin akong idea. Sagot niya. Paglabas ng amo ay doon na nalaman ng dalaga na may edad na pala ito. Pansin niya ring hirap itong maglakad dahil may tungkod itong dala at nakaalalay pa sa kanya ang driver at ang head waitress pababa. Welcome, Sir Benitez. Bati ng lahat na siyang ikinangiti na matanda. Thank you, everyone. Oh, bakit dito pa talaga kayo sa labas naghintay? Sana hindi na lang kayo naghintay at sobrang tirik na ng araw, oh. June, Nesia, wag niyo na akong alalayan papunta sa loob at kaya ko na to. Baling nito sa driver at sa head waitress. Sigurado po ba kayo, sir? Of course I am. Sige na, I can walk pa naman. Wala na nga silang nagawa, kundi ang hayaan na lamang itong pumasok mag-isa sa restaurant na agad ring sinundan ng head waitress at ng driver nitong si June. Matanda na pala ha? Akala ko fresh pa. Bigla ay wika ni Grace. Ano ka ba? Baka marinig ka pa ng amo natin. Tsaka, kahit matanda na siya, visible na visible pa rin naman ang gagapuhan niyang taglay eh. Oo nga naman. Siguro, habulin ng babae yan noong kabataan niya. Sinabi mo pa. Tara na nga sa loob at baka pagalitan tayo ng head waitress at nagchichismisan pa tayo dito. Agad naman silang pumasok at nagtungo sa silid habang naghihintay pa ng ibang customers. Ilang sandali pa, ganoon na lamang nga ang gulat ni Janine na bigla siyang puntahan ng head waitress. Tara, pugad dito. Saan po tayo pupunta? May customer na po ba? Kakausapin ka ni Sir. Ako? Bakit? May nagawa po ba ako mali? May nagrereklamo bang customer na pinagservan ko? Sunod-sunod yung tanong dito na siyang nagpairap sa mata ng kaharap. Pwede ba? Huwag kang amnega. Sumama ka na lang sa akin. Wala namang nagawa si Janine kundi ang tahimik na sumama dito. Pumasok naman sila agad sa maliit na opisina ng amo. Sir, nandito na po siya. Sabi pa ni Nesha. Oh, thank you, Nesha. Sige na, you may leave us now. Utos ito na agad niyang sinunod ng head waitress. Nang mga sandaling iyon, ay hindi na magkamayaw ang negativity sa isip ni Janine. Wala kasi siyang ideya kung bakit gusto siyang kausapin ng amo at hindi rin siya sinabihan ni Nesha kung ano ang pakay nito. Maupo ka, iha. Nasabi na ba ni Nesha sa'yo kung ano ang pakay ko? Wala. Wala po, sir. Hay, kaya pala you're shaking. Huwag kang matakot. Actually, ang lahat ng records niyo dito sa restaurant ko ay na-review ko na isa-isa. At ikaw ang umagon sa atensyon ko. At ikaw ang natipuhan ko.
Natipuhan po, sir? Sa kabado niyang tono. Yes, Iha. Ikaw ang natipuhan ko para sa nag-iisa kong anak na si Zane. Agad na palunok ng pagkarami-rami si Janice sa narinig. Hindi niya tuloy alam kung matutuwa ba siya o malulungkot dahil sa sinabi ng matanda. Ano pong ibig mo sabihin, sir? Well, alam kong itatanong mo talaga yan dahil confused ka. But before I will answer your question, tignan mo muna ang litrato ng anak ko. Sabay bigay sa isang kopya ng larawan. Hindi naman makapaniwala si Janice sa nakikita dahil hindi niya lubos na akalain na nag-e-exist ang ganoon kaperpektong mukha. Walang kapintasan, ika nga, at lahat ng parte ng katawan nito ay mapang-akit. Tapos ka na ba, Iha? Untag na matanda na siyang nagpabalik sa kanyang ulirat. Yes po sir. Yes po. Pasensya na po Tinitignan ko lang kasing mabuting anak mo. So, ano ang masasabi mo sa kanya? Po? Ano ang tingin mo sa anak ko? Qualified ba siya sa taste mo? Nako sir, hindi lang po qualified. Overqualified po, Opo sir. Sino ba namang tatanggi sa kagapuhan nito, no? Pero, bakit mo nga ba pinapakita sa akin yan, sir? Glad you asked. May offer kasi ako sa'yo. And this offer is literally serious. Hindi basta-basta ang iaalok ko sa'yo. Kaya kailangan mong pagbutihan. Nakakatakot naman po ang entry nyo, sir. Ano po bang gusto nyong gawin ko? Gusto ko mag-resign ka bilang waitress dito, mismo sa restaurant ko. Agad nanlaki ang dalawang mata ni Janice sa narinig. Hindi niya matukoy kung nagbibiro lamang ba ang matanda. Dahil unang-una, hindi pwedeng iwanan ng dalaga ang trabaho niya. Lalo pa, at may marami siyang bayarin. Bukod pa doon, mahirap pagkahanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Dahil bukod sa kailangang college graduate ka, kailangan mo pa ng maraming experiences. Sir, bakit naman po? Sa 1 taon ko po dito, wala pa naman po nagreklamo na customer sa serbisyo ko. Isa pa, masunurin po ako, sir. Lagi ko pong sinusunod ang kung ano man ang pinag-uutos ng head waitress. Huwag niyo naman sana akong tanggalin, sir. Bahagya namang natawa ang matanda, tsaka iniling ang ulo. Hindi pa nga ako tapos Gusto ko mag-resign ka dito dahil balak kong bigyan ka ng bagong trabaho. Bagong trabaho po? Yes, at malaki ang offer ko sa'yo. Pinakaba mo naman po ako, sir Ano po bang trabaho yan? At papatusin ko na po. I want you to seduce my son. Agad nag-echo sa tenga at sa buong sistema ni Janine ang winika nito. Parang biglang umurong ang kanyang dila at hindi siya makapag-isip na maayos ng mga segundong iyon. Alam kong nabigla ka, pero I'm serious. And just like I said, kailangan mong pagbutihan ang magiging trabaho mo. Sir naman, wag naman pong ganyan. Wala nga ako naging nobyo ever since Tapos bibigyan mo pa ako ng hamon na sobrang imposible. That's not impossible, Iha. Bibigyan kita ng 100,000 as paunang bayad. Kapag feel mo namang nahuhulog na sa bitag mo si Zane, dadagdagan pa kita ng another 100,000. At kapag naging successful nga ang pagseduce mo sa kanya, gagawin kong 500,000 ang bayad ko sa'yo. Ang laki naman po yan, sir. Bakit niyo po ba kailangan gawin to sa anak mo? Nag-iisa ko lang siyang anak. At gusto kong bukod sa kanya, maiba pa akong tagapagmana. At hindi ko iyon maisa sa katuparan. Kung hindi siya papasok sa isang relasyon at hindi niya ako mabibigyan ng apo, pinlalo ko na to for almost 4 months. At ako na ang gagawa ng move dahil parang wala siyang balak na gumalaw. Pwede ko bang pag-isipan muna, sir? Sure thing, Iha. Hindi naman ako nagmamadali. You can take your time. At iyon na nga ang huling pag-uusap ng dalawa bago tuluyang umalis si Janine sa opisina ng matanda. Ilang araw din niyang pinag-isipan ng offer nito dahil alam niyang hindi magiging madali ang gagawin niya.
Pero dahil sa salat sa pera, ay hindi na niya pinahirapan pa ang sarili sa pag-iisip ng matagal at nilapitan na ang head waitress. Pakisabi kay Sir Benitez, gagawin ko na ang inaalok niya sa akin. Wow! Pinag-isipan mo pa na matagal. Papayag ka naman din pala. E di ikaw na ang susunod na babae makakaawon sa hirap. Hindi na nagsalita ang dalaga dahil alam naman niyang noon pa man ay mainit na talaga ang dugo ng head waitress sa kanya. Nang matapos namang tawagan ni Nesha ang matanda, ay sinabi na nito kay Janine na susunduin na lamang siya ng driver nito. Isinauli niya naman agad ang uniforme at pinagbastan pa ang kabuuan ng restaurant bago lumabas. Habang naghihintay sa pagdating ng driver, ay sakto naman lumabas si Grace at agad siyang niyakap. Aalis ka na ba talaga, Ja? Wala na akong close dito. Saan ka ba kasi magtatrabaho? Sama na lang ako. Malaki bang kita doon? Dito ka na lang. Medyo malayo ang pupuntahan ko eh. Tsaka, huwag kang mag-alala. Lagi naman kitang iti-text. Paano na ang bruhang head waitress? Di masaya na siya ngayon dahil wala nang kokontra sa mga sasabihin niya. Ikaw lang ang bukod tangi nagpapatameme sa kanya eh. Hayaan niyo na. Matanda na kasi. Huwag niyo nalang suwayin ang utos niya. Pero kapag feel niyo naman na agrabyado na kayo, lumaban din kayo para wag masanay si Nesha sa ganyan. Sige na, bumalik ka na sa loob at baka na sa'yo na naman ang mata nun. Hay, kaya nga eh. O sige, mag-iingat ka ha. Huwag mo pa rin akong kalimutan tawagan o i-text. Oo naman. Ikaw pa ba? Ngiti niya na lamang dito. Ilang minuto matapos bumalik ni Grace sa loob, ay dumating na din ang driver ni Mr. Benitez. Nginitian niya naman muna ito bago sumakay. Ilang minuto pa ang lumipas, ay nakarating na nga sila sa mansyon kung saan nakita niya agad ang matanda sa may veranda na nakatanaw sa gawi niya. Nginitian niya ito at nilapitan. Magandang umaga, sir. Panimula niya. Ganoon din naman sa'yo. Kinabahan pa ako ng kaunti dahil akala ko hindi mo natatanggapin ang offer ko eh. Kamusta naman? Okay naman po. Kailangan ko po kasi talaga ang pera eh. Kaya lumapit na po ako sa head waitress. Okay. I'm just glad at oo ang sagot mo. Anyway, wala pa dito si Zane at nasa clinic pa. Mamaya na kita ipapakilala sa kanya bilang assistant niya sa clinic. Pero dapat, hindi niya malalaman na inoferan kita ng malaking halaga para isedus siya. Hindi niya dapat malaman, okay? Duda ko kasing binabais siya eh. I mean, hindi sa kilos ah. Pero ngayon lang yata ako nakaengkwentro ng lalaki walang interes sa mga babae. Wala po siyang interes, sir? Di kaya ako mahirapan yan? Baka kasi kahit anong seduce ko sa kanya ay wala pa rin magiging effect dahil tulad po na sabi mo, hindi nga po siya interested sa mga babae. We never know. Baka magbago pa ang isip niya. Kaya do your best. Ang ipinangako ko sa iyo 100,000, ipapatransfer ko na lang sa bangko mo later. Ang abogado ko na ang mag-aasikaso niyan. For now, mag-relax ka na lang muna. Tumango na lamang si Janine bilang tugon dahil wala na siyang takas at hindi na siya pwedeng umatras. Inilibot niya ang buong paningin sa paligid at walang duda, tunay ngang mayayaman ang nakatira sa bahay na iyon dahil kahit sa mga simpleng kagamitan lang ay halatang sobrang mahal na. Sa kabilang banda naman, maagang umuwi si Zane galing sa klinik dahil masama ang kanyang pakiramdam at kulang din siya sa tulog. Nang buksan ng guard ang gate, ay doon na nagsimulang mangunot ang kanyang noo nang makitang nasa may veranda ang kanyang ama at may kausap itong isang babae. Napailing na lamang siya at bahagyang natawa, tsaka bumaba na ng sasakyan. Oh, may uniko ihos already here. Napaaga yatang uwi mo anak. Wala bang tao? Panimula ng matanda. Meron naman dad. Kaso maaga kong kinat off ang schedule ng check-up dahil sobrang sama ng pakiramdam ko.
I see. Oh, before I forgot, this is Janine. Kinuha ko siya para may maging assistant ka sa clinic. Pakilala nito sa dalagang kasama. Really, Dad? Ang liit lang po ng clinic. I can handle it myself. Yun na nga lang po ang libangan ko eh. Dahil ayaw mo akong mag-handle sa kumpanya natin. Bibigyan mo pa ako ng kahati. Iho, alam mo namang bawal sa'yo ang sobrang ma-stress at papagod eh. 'Di ba? Kaya nga mas pinili ko sa clinic ka ma-assign dahil sakto din sa program na kinuha mo back then. Sa'yo ko naman talaga pinamana ang lahat-lahat. Talagang ayaw ko lang ma-stress ka at baka isugod ka na naman sa ospital. Dad, maliit lang po ang clinic. Oo, pero kasya naman siguro kayo doon ni Janine, right? Don't worry, sir. Hindi naman po ako haharang sa mga gusto niyo pong gawin eh. Ngiting saad na rin ng dalaga. Hindi ka talaga haharang kasi hindi ako papayag na nandoon ka. Dad, ano ba to? Zane, makinig ka na lang sa akin, okay? Kesa pati sa clinic ay patigilin na rin kita. Tiimbagang na napatingin na lamang ang binata kay Janine at agad humugot ng isang malalim na hininga na para bang pinipigilan ang kanyang emosyon. Fine. Sige na. Papayag na ako. As if I really have a choice. Sige, Dad. I'll go to my room na. At hindi talaga maganda pakiramdam ko. Sabay alis ito. Nakamot naman agad ni Janine ang kanyang ulo. Siya kaalanganing napatingin sa matanda. And what's with that face, huh? Don't tell me naiisip mo na mag-quit after you saw him. Medyo, sir. Pero don't worry. Kaya ko po siya. Kakayanin. O sige. Pumasok ka na sa room mo para makapagpahinga ka na rin. Utos pa nito. Isa din kasi sa kasunduan nila ang manatili si Janine sa mansyon mula Lunes hanggang Sabado. Pumayag naman ang dalaga dahil mukhang mahihirapan siya kapag araw-araw ang kanyang biyahe. Habang si Zane naman, ibinaling na lamang ang galit sa kanyang kama. Pinagsusuntok niya ito ng paulit-ulit. Gusto niya mang masugatan pero bawal, lalo pa at may umaasa pang mga pasyente sa kanya. Damn it, mayaman nga ako pero hindi naman ako malaya. Para akong nakakulong sa sarili ko, Zelda. Of all the people, bakit ako pa kasi ang may weak na puso? Bawal ganito, bawal ganyan, bawal lahat. Nakakainis. Gigil niyang wika sa sarili. Nasapu niya naman agad ang kanyang ulo at biglang naalala ang dalagang ipinakilala ng kanyang ama. Isa pa, ang babaeng yun. I know Dad's plan. Dahil hindi lamang ito ang unang beses na nag-attempt siyang ipa-seduce ako sa ibang babae. Pangatlong beses na to. At hindi pa ba talaga niya gets na ayaw kong pumasok sa isang relasyon dahil sakit lang sa ulo ang mga pabaybeng babae? Hay! Ngunit kahit ano pang sabihin o gawin niya, wala pa rin yung saysay dahil ang desisyon pa rin ng kanyang ama ang tanging masusunod. Kinabukasan naman, sumabay na si Janine sa kanya papuntang klinik. Tinaasan naman ni Zane ng kilay ang dalaga na makita niyang sa may likuran ito umupo. Really? Gusto mo ba talaga akong pagmukha ang driver? Sorry. Hindi naman sa ganon. Akala ko kasi ayaw mo ako dyan sa tabi mo. Kaya naisip kong dito na lang sa may likuran. Okay then. Mamili ka. Magko-commute ka papuntang klinik o lilipat ka dito sa harapan ko? Oo na. Ito naman, ang sungit. Para may regla eh. Ano sabi mo? Wala. Ang sabi ko, gwapo ka, bingi lang. Lilipat na po kamahalan. Teka lang, ilap ni Janine dito. Gumayak na nga sila, kahit sa biyahe ay wala na silang imikan. Parang umurong naman ang dila ni Janine, lalong-lalo na ang obligasyon niyang paibigin ang masungit na anak ni Mr. Benitez. Diyos ko, Lord naman, akala ko ba easy money na? Hindi pa din pala. Dahil isang malaking kalamidad ang lalaking to, bulong niya sa sarili. Pagdating naman sa klinik ay ganoon na lang ang gulat niya nang utusan siya ni Zane ng kung ano-ano.
Gusto niya sabihin na akala ba niya hindi na nito need ang isang assistant, pero hindi niya na lamang sinabi dahil baka magkasagutan pa sila. Do this and that. Pagkatapos, kumuha ka ng cotton sa room for the new patients. Utos pa ni Zane sa kanya. Sir, ang dami niyo naman pong utos. Hindi pa nga ako tapos sa iba mo pang inuutos eh. Nagrereklamo ka ba? Akala ko ba willing mong gawin ang trabaho mo? Oo naman po. Pero pwedeng times up muna. Hihingan lang ako ng 30 seconds tas push din agad sa next utos. Okay ba yun, sir? Hindi na umimik pa si Zane at tumalikod na lamang. Hindi niya alam pero bahagya siyang napangiti dahil sa sinabi ng dalaga. Bukod doon, pansin niya rin na mabagal itong kumilos at nalilito pa sa mga pinag-uutos niya. Kaya naman, nang wala ng pasyente, tinanong niya na ang dalaga. Talaga bang may experience ka na sa pag-a-assist? Tanong niya dito. Opo naman, sir. Really? Totoo ba talaga yan? O sinabi mo lang yan dahil yan ang sabi ni Dad? Hindi, sir Totoo yan Don't fool me. Hindi nyo na ako maloloko ni Dad dahil hindi na to first time sa akin. Did Dad told you na isidus ako? Magkano ang offer niya sa'yo? Hindi malaman ni Janine kung ano ang isasagot sa tanong ni iyon ni Zane. Hindi niya kasi lubos na akalain na ganoon siya kadaling mabubuko ng binata. Po, nauutal niya pang sambit. Narinig mo na ang sinabi ko. Pero since nagbingi-bingihan ka, sasabihin ko ulit. Did Dad told you na isidus ako, Miss Janine? At kung yes, magkano ang offer niya sa'yo? Sir, don't worry. Hindi to makakarating kay Dad. Just be honest with me. Isang malalim na buntong hininga naman muna ang ibinuga ni Janine bago nagsalita. Yes, sir. Actually, isa akong waitress sa restaurant ng dad mo. 1 taon na ako doon. At noong first time ko makita si Mr. Benitez, kinausap niya ako privately. Inoferan niya ako na malaking halaga para akitin ka. Sorry, sir. Kailangan ko lang talaga ng pera. Sorry din. Dahil mukhang hindi mo magagawa yan dahil una, alam ko na ang magiging rule mo sa buhay ko. Actually, pangatlong beses na to na nangyari. Pero ang tanong, bakit kaya nagsasayang si Dad na malaking halaga ng pera just to do this? Ang alam ko po kasi, sir, nag-aalala na daw po siya sa inyo dahil hindi daw po kayo ever nagkaka-interes sa isang babae. Matanda na daw po kasi siya at wala naman siyang ibang hiling kundi ang may magmana na mga ari-arian niya. Anong ibig niya sabihin? Gusto niya po magkaroon ng apo mula sa iyo, sir. Oh gosh. Bakit pa pinangunahan ni Dad ang mga desisyon ko? Ayoko magkarelasyon dahil sakit sa ulo ang mga babae. Ay, grabe naman po kayo, sir. Huwag yun naman pong lahatin. Hindi po ako masakit sa ulo. Kindat pa nito sa binata. Don't try that on me. Hindi na yan e-epekto sa akin dahil booking na kita. Sir, paano yan? Nabayaran na po ako ng daddy mo. Tsaka, nakapag-resign na po ako sa trabaho ko. Fine. Ito na lang. Para naman tumigil na si Dad. Sasakay na lang ako sa trip niya. Ibig sabihin, hindi ako magsusumbong and so as you. Aakto ako na nahuhulog na sa'yo. Tas i-report mo agad yan kay Dad. Pero sir, pwede bang wag muna ngayon? Baka po kasi magduda ang daddy mo na ang bilis lang kitang napafall Alam naman nating hindi ka ever nagka-interes sa isang babae. At sa tingin mo ba hindi ko naisip yan? Of course. Mga 1 month siguro. Okay na ba? Yes, sir. Ngiti na din ni Janine dito. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang plano. Inaamin ni Janine na medyo nakaramdam siya ng guilt kay Mr. Benitez. Pero wala naman siya magagawa dahil hindi niya ring inaasahan na pagkabuko niya kay Zane mismo. Hanggang sa dumaan ang ilang araw, ay mas nasanay na nga ang dalaga sa pag-a-assist kay Zane. Hindi na rin ito ganoon kasungit sa kanya.
at hindi na napapanis ang kanilang laway dahil sa walang imikan. 2:00 na ng hapon noon nang dumating si Janine sa klinik dahil siya na mismo ang umalali sa isang senior citizen na makasakay ng jeep pa uwi sa kanila. Ngunit pagdating ay nagulat na lamang ang dalaga na makitang wala si Zane sa upuan nito. Dali-dali siyang pumasok at nalaman niyang nasa sahig na ang lagayan nito ng tubig, kaya agad siyang nakaramdam ng pagkataranta. "Sir Zane? Sir!" Paulit-ulit at natatanantay niyang tugon. Janine? Rinig niya sa mahinang usal. Alam niyang sa isang gilid nang gagaling ang tinig, kaya dali-dali niya itong tinungo. Doon nakita nga niya na sa may sahig na nakaupo si Zane at mukhang nahihirapan ng huminga. "Sir Zane? Diyos ko, anong nangyayari sa'yo?" Get my inhaler, please. Nasa kotse. Nakalimutan kong dalhin. Patakbong lumabas si Janine at kahit medyo malayo pa ang pinaradahan ng kotse nito, ay hindi niya iyon ininda. Ang goal niya agad ay makarating dito para kuhanin ang inhaler ni Zane. Nang makuha naman, muli siyang tumakbo papasok sa klinik at agad ibinigay sa binata ang inhaler nito. Thank you. You saved me. Sambit naman agad ni Zane. "Ano ba kasi ang nangyari sa'yo? Yung inhaler mo. Sana lagi mo yung dinadala. Paano kung natagal pa ako doon sa labas, ha? Isipin mo nga yun." Pinapagalitan mo ba ako? "Obvious ba?" "Oo, pinapagalitan kita. Hindi ka kasi nag-iingat eh. Dinaig mo pa ang batang laging kulang sa reminder." Sorry. I really forget about it na. Hindi ko din napansin na wala pala sa bag ko. Kaya ayun. Ang mabuti ba, mag-close na lang tayo na maaga para mas makapagpahinga ka pa. Gusto mo bang pumunta na muna tayo ng ospital? No. No need. I'm okay now. But maybe you're right. Kailangan ko nga siguro magpahinga. Thank you for reminding me. Umuwi nga sila at natanong pa agad ni Mr. Benitez kung bakit sobrang aga nilang nakauwi. Kinuwento naman ni Janine ang buong nangyari na makitang paakyat na si Zane sa kwarto nito. Yang batang yan. Glad at naabutan mo agad. Nako, napaka-careless mo talaga. Kaya hindi ko na mabilang kung ilang beses ko na ba siyang naisugod sa ospital eh. Salamat at saktong-sakto lang ang dating mo, Janine. You saved him. Walang anuman po yun, sir. Kahit sino naman siguro gagawin din yun. Tsaka, kung nakita mo lang si Sir Zane kanina na parang wala ng lakas at lumpasay na, maawa ka talaga eh. Sige, for now, magpahinga ka rin at alam kong napagod ka rin. Huwag na muna kayong pumasok ng clinic bukas. Opo, sir. Sagot niya at pumasok na sa kanyang silid. Kahit alam ni Janine na maayos na ang kalagayan ni Zane, ay hindi pa rin mawala sa isip niya ang labis sa pag-aalala, lalo pa at pwede ulit yun mangyari kapag wala siya. Kaya naman, sa sobrang pag-iisip, ay hindi nga siya agad nakatulog at agad tumayo at nagpaikot-ikot na sa kanyang kama. Pupuntahan ko ba siya sa kwarto niya? Pero bakit ko naman gagawin yun? Ano naman ang idadahilan ko? Pero hindi nga ako makatulog nang dahil sa kanya, diba? Kaya sige na, pumunta ka na. Parang baliw na pakikipag-usap ni Janine sa kanya sarili. Hay, bahala na nga. Basta, pupuntahan ko siya. Dagdag niya pa at lumabas na ng silid. Pinakiramdaman muna ni Janine ang buong mansyon at nang mapagtantong tahimik na ang paligid ay doon na siya bumuga ng isang malalim na hininga at agad-agad na nagtungo sa silid ni Zane. Kinatok niya naman muna ito ng 2 beses at nang marinig ang mahinang usal ni Zane ay doon na siya pumasok. Oh, akala ko si Dad. Why are you still up? Panimulang tanong na binata. Hindi ako makatulog eh. Nag-aalala ako sa'yo. Kamusta na bang pakiramdam mo? I'm okay now. Thanks for your concern. Hindi ka kasi bumaba kanina sa hapunan.
Kaya inutusan na lang ng dad mo ang kasambahay na dalhan ka ng pagkain dito. Kinain mo ba? Yeah. Pero hindi ko naubos. Bakit? Masama pa rin ba pakiramdam mo? Wala ka bang ganang kumain? Gusto mo bang ipagluto kita sa baba ng special arroz caldo ko? What? Ipinagluluto ko kasi ang mga pinsan ko niyan kapag nagkakasakit sila. Tinatawag nga nilang magic arroz caldo yun eh. Dahil gumagaling daw sila agad kapag yun ang kinakain nila. Gusto mo ba? Pero late na. Kaya mo pa ba magluto? Baka pagod ka. Okay lang. Sinabi din naman ng dad mo na huwag na muna daw tayong pumunta sa klinik bukas. Kaya okay lang. So ano? Gusto mo ba? If you insist. Sino ba ako para tanggihan yan, di ba? Right away, sir. Ngiti pa ng dalaga, tsaka umalis na si Lid. Dali-dali siyang bumaba at nagtungo sa kusina at agad niluto ang kanyang special arroz caldo. Nang matapos naman nakangiti niya iyong nilagay sa isang bowl at hinatid sa silid ni Zane. Amoy pa lang. Para masarap na ah. Started na ba? Ngiti pa ni Zane sa kanya. Oo, bumaon ka na dyan para magkalaman yung tiyan mo. Susubuan na kita. What? Susubuan na kita. Huwag kang mag-what-what dyan. Mag-thank you na lang, okay? I can do it. Alam ko, pero ako na. I insist. Sige na, behave ka na. Wala na ngang nagawa pa si Zane, kundi ang hayaan si Janine sa gusto nitong gawin. Inaamin niyang naiilang siya dahil hindi siya sanay, pero at some point, napapangiti rin siya dahil sobrang bait ng dalaga at hindi niya lubos na akalain na unti-unting magbabago ang pakikitungo niya rito. Nagmatapos naman, doon pa lang muling nagsalita si Zane. Sige na, pagpahinga ka na. Thank you so much. Promise mo, matutulog ka na ha? Ako na rin ang magbababa nitong bowl since nasa baba naman ang kwarto ko. Okay, thanks again. Always welcome, kamahalan. Janine? Yes? May kailangan ka pa? Wala. Gusto ko lang mag-good night. Good night. Don't let the bedbugs bite. Sleep well. Ngiti nito na siyang nagpainit sa mukha ng dalaga. Dali-dali namang tumalikod si Janine at hindi na tinugon ang sinabi ni Zane. Bahagya pa siyang napasandal sa pintuan nito nang makalapas at napahawak sa kanyang dibdib na nooy parang may nagdadam na sa loob. Diyos ko, ano pa tong nararamdaman ko? Oo nga. Ano ba yung nararamdaman mo, iha? Tinig naman ni Mr. Benitez na nooy nasa gilid na niya. Sir, ano pong ginagawa niyo dito? Gusto ko sanang i-check si Zane, pero boses mo agad ang narinig ko sa loob, kaya hinintay na lang kitang makalabas. Hindi ka ba napagod at nagawa mo pang magluto ng arroz caldo? Sir, hindi niya daw po kasi nauubos ang pagkain dinala ng kasambahay kanina. Kaya ako na po ang gumawa ng paraan para magkalaman ng tiyan niya. I see. Can I ask you a question? Ano po yun? Nagagawa mo pa ba ang misyon mo kay Zane? Baka ending yan. Imbes na siya ang mahulog sa'yo, ikaw na itong nahuhulog sa kanya. Yun ang mga salitang patuloy na nag-e-echo sa tenga ni Janine. Posible nga bang mangyari yun? Posible nga bang mahulog siya sa binatang plano niyang akitin? Tanong niya sa isip na hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan. Hanggang sa mas lumalim pa nga ng lumalim ang samahan ng dalawa na para bang nakalimutan na nila na nagpapanggap lamang sila. Si Janine na nagpapanggap lang na inaakit pa rin si Zane at si Zane naman na nagpapanggap lang na walang alam na inaakit siya ni Janine. Hanggang lumipas nga ang isang buwan ay nasa klinik lamang silang pareho. Pansin naman ni Janine na hindi siya iniimik ni Zane kaya winalambahala na lamang niya iyon at hinayaan na lang muna ang binata. Ngunit nang pauwi na sila, ganoon pa rin kaya agad hinarang ng dalaga ang pinto na klinik para hindi makalabas si Zane. What are you doing? Malamig nitong tanong.
Ikaw nga dapat ang tanungin ko niyan eh. Ano bang ginagawa ko? O, may nagawa ba ako? Bakit parang bigla yatang nagbago ang ihip ng hangin? Tumabi ka para makauwi na tayo. Hindi. Sagutin mo muna ako. Wala nga sabi eh. Hindi ako naniniwala. Fine. You want an honest answer for that? Oo. Pagkasabi nga noon, agad siniil ng halik ni Zane ang dalaga. Saglit lamang iyon, pero ramdam ni Janine ang pag-iinit ng kanyang buong sistema. Enough na ba yun para masagot ko ang tanong mo? If hindi mo pa rin gets, sige, ako na ang magsasabi. I'm falling in love with you, Janine. At hindi na ito pagsakay sa trip niyo ni Dad. Cause it's real this time. At naanoy ako dahil hindi ko to pinlano and didn't think of this to happen. Akala mo ba ikaw lang? Paano naman ako? What do you mean? Mas nauna pa yata ako na in love sa'yo eh. Siguro tama nga ang daddy mo. Na imbes plano kong akitin ka, tila ako pa yata ang inakit mo eh. Akala mo ba hindi din ako naiinis? Naiinis din ako. Inis na inis. At sa muli ay inangkin nga ni Zane ang malambot na labi ng dalaga. But this time, dahan-dahan na rin yung tinutugon ni Janine. Na mga sandaling iyon, isa lamang ang napagtanto nila. At iyon ay parehas na silang nahulog sa isa't isa. Nagpasya silang gawing legal ang kanilang relasyon at ipaalam iyon sa dad ni Zane. Tuwang-tuwa naman ang matanda dahil isa din pala ito sa nakakahalata sa namumuong pagmamahala ng dalawa. Basta ha, kapag nagka-oras sa kayong dalawa, gumawa na kayo na magiging apo ko para naman makarga ko pa. At hindi pa ganoon sumasakit ang tuhod ko. Pagbibiro pa ng matanda. Dad, anong hindi masakit? May tungkod na nga kayo oh. Exactly. Ang ibig ko sabihin, gumawa na kayo ng maaga at baka hindi ko na makargang apo ko kapag sobrang layo pa ng plano nyo. Sige na, magkulong na muna kayo sa kwarto at padadalhan ko na lang kayo ng pagkain. Wika nito na ikinatawa lamang ng lahat. Naging masaya naman ang relasyon ng dalawa at makalipas nga ang ilang buwan ay tuluyan nang nabuntis si Janine. Nagpakasal naman sila agad nang malamang buntis na nga ito at naging legal na mag-asawa. Ngayon nga, kumpletos rekados na ang kanilang mga buhay dahil sa kanilang masayang pamilya kasama syempre ang kanilang anak na si Baby Tylene. At ang lolo nitong si Mr. Benitez na spoiled na ang kanyang nag-iisang apo. Hindi man nila inaasahan na sila ang magkakatuluyan pero hindi siya nagsisisi na tinanggap niya ang offer na yun dahil ngayon masaya at content na siya sa kung ano man ang meron siya. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat po! Alright, cheers to you all. I hope you enjoyed this story. Maraming salamat po sa pakikinig here sa Kulay TV. Thank you so much for the love and support. Thank you to our narrator, Miss Crisel, and thank you to our writer, Miss Regine. This is Ethel McMiniman, Kulay TV creator, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.